So yo, what's up mga kaibigan, mga kapatid? So yun, nagbabalik Aksyo TV. So yun guys, may bago tayong pagkukwentuhan about naman dito kay Hero. So yun. So guys, ito nga pala guys, bali na dumadami na nga interested kay Hero. Pero ito, isang team naman ang interesado talaga na mag-treat kay Hero. Ito, walang iba kundi ang Utah Jazz. So ang nangyayari nga, parang nangangarap na naman talaga tong Utah Jazz. At isang illusion lang naman to ang mangyayari dito sa Utah Jazz. So kumbaga naman, ikaw ba naman, kung ikaw Miami Heat, interesado ka ba i-trade si Hero sa kupunan ng Utah Jazz? Kung ako mag-trade lang naman kayo, o di ba? Dapat kung i-trade mo man lang sa Utah Jazz, sa kay Dame ka na lang, kasi si Dame yan Lillard talaga ang interesado na mapunta sa Miami Heat. Pero guys, huwag natin paunahan kung ano ang plano ng mga team. Pero guys, bago tayo didiretso sa video na mapanood natin dito guys, huwag niyo naman kalimutan i-subscribe itong channel ko bilang tulong na lang niyo sa akin. So yun, maraming salamat guys. At ito na rin pala guys ang magiging second unit ng Golden State Warriors. Papanoorin na natin dito yan, dito lang sa mga legit na mga source natin. So yun guys, tara panoorin natin yung video para lumalabas ngayon na itong Utah Jazz ay interesadong mag-trade para kay Tyler Hero. Ayon pa sa impormasyon, itong Utah Jazz ay handang magbigay ng isang manlalaro at isang draft pick para sa kanya. Itong Utah Jazz ay nagkaroon ng magandang paninimula noong nakarang season, kaso nga lang kinapos nga lang sila dahil sa kalagitnaan ng season ay doon na lumbas ang totoong malakas sa NBA. Kung baga itong Utah Jazz ay Andrew Boys lamang mga idol, pero sa ngayon ito ay kanilang hinahanapan ng solusyon at yung solusyon na yan ay ang kanilang pagtitrade para kay Hero. Pero kung ating titimangin, kung sa Utah Jazz man lang kanilang ibibigay itong si Hero ay wag na lang, kay Dame na lang mga idol. Dahil parang itong si Hero ang kukompleto na sa trade. Sadyang nagkakalabuan nga lang sila sa trade negotiation nila ngayon sa Portland Trail Blazers mga idol. Kung baga sa madaling salita, kung ikaw ay magpapakawala ng isang Hero, abay syempre, lulubos-lubusin mo na. At kaya ang makuha ng Utah Jazz itong si Hero ay hanggang pangarap na lamang mga idol at malabong matuloy. Itong Toronto Raptors naman ay nagpakita ng kanilang totoong interes para kay Damian Lillard, kaso sila ay nag-aalangan considering daw na itong si Dame ay gustong mapunta lang sa Miami Heat mga idol. Ito yung sinasabi ko rito kung gusto mong pumunta sa isang team, abay, lulubos-lubusin mo na. Napaka-obvious naman na itong gusto lang ni Dame ay pumunta sa isang malakas na team at magkampiyon. At kaya, ano ang kanyang gagawin sa Toronto Raptors? Magbubuhat? Ngayon, ang kanyang kailangan ay siya naman yung bubuhatin, sumama sa mga malalakas. At wala nga siyang ibang nakita kundi ang Miami Heat lang ang makakabigay ng kanyang gusto. Sa kabila ng maraming mga team na nagsilabasan na nagkakaroon ng interest kay Damian Lillard, ito'y baliwala pa rin kung saan sa Miami Heat lang ang kanyang gustong puntahan. Finally, diba, parang napagtanto na nitong si Dame na wala siyang mararating kung doon lang siya mamamalagi sa Portland Trail Blazers. At kaya sa ngayon, sa kabila ng maraming gustong kumuha sa kanya, isa lang na team ang kanyang gustong puntahan. Sentro itong sa Saric, power forward si Garuba, small forward si Kuminga, shooting guard si Gary Payton at point guard si Chris Paul. Yan ang posibleng magiging second unit ng Golden State Warriors para sa season na ito. Yan ay kung sakaling ibabang ko ng Golden State si Chris Paul mga idol. Pero kung sakali, check na si Corey Joseph ang kanilang magiging point guard dyan. Definitely hindi ako pabor sa naging desisyon ng Golden State na kanilang i-start si Chris Paul. Dahil mga idol, napaka-obvious na, napakalit na ng kanilang lineup. Mas maganda na itong si Chris Paul ang kanilang 6-man. Kumbaga siya yung ipapalit kay Steph Curry. Kumbaga, dahil kahit papano mayroong isang dekalibreng point guard and playmaker itong Warriors kung itong si Steph ay nagpapahinga. Sa mga big man naman, itong si Saric and Garuba ang option dito ng Warriors sa kanilang sentro. Itong si Garuba, forward and center ang kanyang laruan. Maraming nga ang nakakapansin na tila meron siyang kahawig kay Draymond Green mga idol. Yung kanyang playing style, yung kanyang depensa, maganda rin.
Dismayado nga itong mga fans ng Warriors sa hindi nila pagkuha kay Dwight Howard na kung tutuusin parang siya na yung missing piece sa Golden State. Ang dahilan pala ng pagpas ng Warriors kay Howard ay nais nilang magkaroon ng flexibility sa season na ito.